Yo, what's up mga ka-queen and welcome back to my channel. And for today's video, yung pag-uusapan natin ay tungkol kay Paulo Duterte. May hamon sa mga bagong barangay official. Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag niyo po sanang kalimutan na i-like, share, subscribe, and click niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Ayon sa balita, hinamon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang mga bagong halal na opisyal ng barangay na maging instrumento ng makabuluhang pagbabago ng kani-kanilang komunidad. Nanawagan din si Duterte sa mga bagong opisyal ng barangay na isulong ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan sa national at local na pamahalaan. First of all, I congratulate our country's newly elected barangay officials. With your fresh mandate, you can become instrument of meaningful change in the barangays that you are tasked to serve. Ang sabi ni Duterte, na sinimula ng kanyang karera sa gobyerno bilang punong barangay ng Barangay Katalunan Grande sa Davao City. Ayon kay Duterte, ang mga opisyal ng barangay ang nasa frontline ng pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Kaya alam ng mga ito ang pangangailangan ng kanilang komunidad. Ito umano ang dahilan kung bakit dapat silang konsultahin sa mga proyekto at programa ng gobyerno. Development project recommended and initiated by barangay officials ensure that good governance is felt by the people at the grassroots level. The voices of our barangay official should be heard as they play a key role in being catalysts of development in their respective areas of jurisdiction. Ang sabi ni Duterte noong nanunungkulan bilang vice-alkalde ng Davao City. Itinayo ni Duterte ang Pulong-Pulong ni Pulong or PPP upang mapakinggan ang boses ng mga nasa barangay. Sa pamamagitan nito ay nakuha umano ni Duterte ang opinyon ng mga barangay sa mga ipatutupad na proyekto, lalo na sa mga liblib na lugar. Inihain ni Duterte ang House Bill 500 upang gamitin ang barangay driven o community driven approach sa mga ipatutupad na proyekto ng gobyerno. Ang House Bill 500 ay halo umano sa kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, kalahi CIDSS program ng Department of Social Welfare and Development DSWD na ipinatupad sa mga mahihirap na munisipalidad sa bansa. Sa ilalim ng panukala, hindi lamang ang DSWD ang gagamit ng barangay driven approach, kundi ang lahat ng ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa kanilang ipatutupad ng mga proyekto at programa. Ngayon mga ka-queen, ano ang magiging komento ninyo dito sa ginawa nating video ngayon? I-comment nyo lang po dito sa baba at huwag nyo pong kalimutan na i-like, share, subscribe, and click nyo na rin po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Muli, ako nga po pala si Queen Magnus ang nagsasabing tunong lang, wanted lang, and God bless, keep safe. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.